Nag-uusap si Jin Hyun at Dr. Choi, sabi ni Jin Hyun. Ayon sa pagre-research ko sa paggamit ng endoscope sa treatment, di nakakailanganin na hiwain ang tiyan at wala din masyadong side effect. Naniniwala ako na ang resulta ay kaparehas din ng sa surgery na kailangan hiwain ang siya. Sagot naman si Dr. Choi. Totoo yan. Pero sa paggamit ng endoscope gumagana lang siya kapag mababaw ang area na may tumor. Sa kalagayan ng iyong ama, ang tumor niya ay kumalat na sa stomach wrinkles. Ibig sabihin may malaking chance na ang tumor cells ay pumasok na malalim membrane. Pero sa isip ni Dr. Choi, bakit ko pa ba pinapaliwanag sa kanya, hindi niya pa naman ito maiintindihan? Biglang nagsalita naman si Jin Hyun. Ang kulubat ay maaring mababaw at ang tumor ay napakaliit pa. Kaya naman naniniwala ako na hindi pa pampasok ang tumor sa malalim na membrane. Ano kaya kung check muna natin gamit ang ultrasound para sa endoscope at subukang gamutin? Kung malalim na ito, maaari na talaga tayong tumuloy dun sa pagtanggal buong stomach. Sagot ni Dr. Choi. Teka, paano ang isang estudyante nagkaroon ng isang ganto kalalim na kaalaman? Sagot naman si Jin Hyun. Nag-aral ako sa sarili ko bago ako pumunta dito. Patawad kung masyado akong naging critical. Nag-aral ka lang sa sarili mo? Sagot naman ni Dr. Choi. Pero sa isip niya. Pero ang gantong mga desisyon sa gantong sitwasyon ay hindi basta-basta natutunan sa libro. Ang mga salita na iyon ay mga salita na aasahan mo sa taong bihasa sa stomach cancer treatment. Salita naman ang ina ni Jin Hyun. Kita mo, nagmana ang batang ito sa kanyang ina. Sa totoo lang, pagkatapos niyang mag-aral ng mabuti palagi sa loob ng 2 buwan mula sa huli siya na ang nangunguna. Nangiti na lang ang ama ni Jin Hyun, sinasabi ko sa inyo sa akin nagmana yan. Napapaisip pa rin si Dr. Choi, impossible ito kahit gaano ka pa katalino. Saad naman nito, sumasang-ayon ako sa sinabi niya. Sa suggestion ng anak niyo. I-admit na muna naming ikaw sa ospital. Nagpasalamat naman dito ang ama ni Jin Hyun. Dito sinasabi na lahat ay naging maayos naman pagkatapos ma-admit at check-up ng ama ni Jin Hyun, mabuti na lang hindi pa kumakalat ang tumor sa malalim na area. Nagamot siya nang hindi na kailangan tanggalin pa ang buong stomach. Sa labas naman nag-aantay si Jin Hyun at ang kanyang ina kung saan nag-aalala ang kanyang ina at inabot ng 2 hours ang surgery. Lumabas na nga dito si Dr. Choi at nagtanong ang ina. Dr. Choi, ano po ang nangyari? Ngumiti naman ito. Successful ang operation, wala kayong dapat alalahanin. Nagpasalamat naman dito ang dalawa. Lumipat naman ang eksena sa recovery room. Salita naman dito si Jin Hyun, ama, ayos ka lang ba? May nararamdaman ka bang di komportable? Sagot naman ang ama. Ayos lang ako, dahil halos magaling na rin naman ako, huwag ka na pumunta dito sa ospital. Hindi, ama. Kahit na mas mainam ito na hindi hiniwa ang tiyan mo, kailangan mo pa ring alagaan ang katawan mo hanggang tuluyan ka ng gumaling at nakakapag-aral din naman ako dito kaya wala ka nang dapat pag-alalahana. Namana talaga nito ang tigas ng ulo ko. Sagot naman ng ama. Dumating naman si Dr. Choi, may nararamdaman ka ba? Ayos lang po ko, Dr. Choi, sagot naman ng ama. Patuloy naman ni Dr. Choi, ang huling ultrasound ay malinis naman, hanggat sinusunod mo ang routine sa check-up. Mabilis ka nang gagaling. At ikaw, ang idea ng paggamit sa iyong ama, ay talaga bang natutunan mo lang sa libro? Opo, sagot naman ni Jin Hyun. Napaisip naman si Dr. Choi, isa ba siyang henyo na lagpas sa kanyang edad? Yan lang ang sagot na naiisip ko. Lapit naman ito at tanong, ikaw ba ay nag-aaral? Narinig ko na ikaw ang nangunguna sa klase. Saang university ka pupunta?
Iniisip ko na pumunta sa University of Korea, sagot ni Jinhin. Dagdag naman si Dr. Choi. Bagay sa'yo yan, ano naman ang major mo? Iniisip ko ang medical field, saad naman ni Jinhyun. Sagot naman ni Dr. Choi, ganun ba? Kung yan ang kaso dapat kang pumunta sa medical school ng University of Korea at maging estudyante ko. Nagulat naman dito si Jinhyun. Dagdag naman Dr. Choi. Naniniwala ako na magiging magaling ka na doktor na kayang magligtas ng maraming buhay. Kung pupunta ka sa medical school ng University of Korea, hanapin mo ako agad. Sa isip naman ni Jinhyun, ang maging estudyante niya. Salita naman dito ang ama ni Jinhyun. Mukha siyang magaling na doktor pero ayaw mo ba sa kanya? Sa tingin ng iyong ama magiging doktor ka na kayang maglitas ng maraming buhay kagaya ni Dr. Choi, bagay sa iyo ito. Sagot naman si Jinhyun. Maganda din yan pero may iba akong gusto. Ano naman ito? Tanong ng ama. Bigla naman bumalik sa nakaraang buhay ni Jinhyun ang senaryo. Ang magligtas ng maraming buhay ang landas na tinahawak ko pero naging miserable ang katapusan. Gusto ko mabuhay ng iba. Biglang salita naman dito si Jinhyun, ang major na gusto ko ay dermatology. Habang nakangiti ng demonyo, haha.